At ang mga pagbasa natin ngayon ay nakatuon sa kung papaano tayo maging matapang sa mga hamon sa buhay. Sa mga panahon na tayo ay hinang-hina na, kailangang ibaling ang ating buong atensyon sa ating Panginoon upang hindi tayo matuksong gumawa ng di kanais-nais. Maaari na tayo ay magkakamali, ngunit ang Diyos ay maawain. Papatawarin tayo if we ask forgiveness. But of course, it always comes from a genuine heart and the purity of our intentions. Sa unang linggo ng Kwaresma, may tatlong mahalagang salita na dapat nating bigyang pansin. First is temptation, tukso. Tinukso ng Diablo si Jesus. Inalok siya ng kapangyarihan, katanyagan at kayamanan. Sa Ebanghelyo, isinalaysay ang tukso ng Diablo sa ating Panginoon sa ilang. Una, tinukso si Jesus kung saan siya mahina. Pagkain, sapagkat siya ay nagutom. Tinukso siyang gawing bato ang tinapay. Alam niyo mga kapatid, ginagamit minsan ng Diablo ang mga bagay na makamundo para maakit tayo na magkasala. Ginagamit niya ang ating kahinaan at kapintasan. Ipinapakita niya ang lahat na maaari niyang maaari nating maging kapangyarihan kapag siya ay ating sasambahin. Ang bawat tukso ay may kalakip na kasinungalingan at panlilinlang. May isang kanta na alam natin, "O tukso, layuan mo ako," na nagpapahiwatig na ang tukso ay kaakibat na sa ating buhay. Pero remember, that temptation is not a sin, but an invitation to commit sin. Noong as Wednesday, ikinuwento ko the story of how sin started. Kung paano nagsimula ang kasalanan. Ito ay ang kwento nila Adan at Eva sa gitna ng hardin. The serpent is Satan. Si Satanas ay hindi simbolo lamang. Ito ay isang realidad. Ang demonyo ay yaong nagpapakita ng possibilities upang makapag-isip tayo na gumawa ng kasalanan. Remember kung ano ang sinabi ng Diyos kina Adam and Eve, na huwag kainin yung prutas na sa gitna ng hardin. Pero ano ang sabi ng ahas? Talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kainin ang prutas na ito? Para bang sinasabi ng ahas, baka magsisi kayo, ito pa naman ang pinakamasarap na prutas sa gitna ng hardin. Because of the serpent's invitation, they were tempted. Kaya sila ay nagkasala. Sa paligid, napakaraming ahas na umaaligid, na handa tayong tuklawin o toksuin. Minsan napapaisip tayo, ito ba ay kagustuhan ng Diyos? Ito ba ay nakakabuti sa akin? It seems hindi naman ito kasalanan. Kaya tayo ay nagkakasala because we embrace the invitation of Satan not to follow God's will. Dahil ang mas mahalaga sa atin ay ang ating mga makasariling pananaw at paniniwala. Huwag sana tayong maniwala sa mga panlilinlang at pagiging mapagkunwari ng mga tao sa paligid na ang iniisip ay ang personal na kapakanan. Pangalawa, pagsunod, obedience. Ito ang buhay ng ating Panginoon, ang pagsunod sa plano o kagustuhan ng Ama. Si Jesus ay tinukso na huwag sundin ang naaayon sa plano ng Diyos. Tinukso siya na piliin ang mas madaling paraan para sa kanyang misyon. Tinukso siyang ipalit ang daigdig kung tanggapin niya ang Diablo. Sumakatuwid, si Jesus ay tinukso upang ilayo ang kalooban sa kanyang Ama. Ngunit ang tugon ni Jesus ay maliwanag. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang kalooban ng kanyang Ama at ang tunay na pananalig sa kanya. The life of Christ
is our perfect example of obedience. Pangatlo is letting Christ to live in us. St. Paul to the Romans says, we must know Christ as the source of grace in order to know Adam as the source of sin. Madali namang makilala ang ating Panginoong Jesus. Madali namang sumunod sa Kanya kung nais natin. Yun lang ang kailangan mo ay ang totoong pananampalataya and be convinced of our transformation, of our conversion. Because He wanted us to transform ourselves and embrace His mercy and love. This is our life as Christians, to be free or liberate ourselves from darkness of life, from our sins. God calls us and gives us everything, even His grace. Kaya sana, bigyan nating pansin ang kalooban ng Diyos upang huwag tayo matukso sa diablo. Patuloy nawa tayong manalangin sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng hapis. Lalo na sa mga panahon na tayo ay hinang-hina na dahil sa mga pagsubok sa buhay o sa mga panahon na tayo ay nahihirapang lumaban sa buhay. The example of Mary ay nakakatulong sa atin lalo tigit sa paglago ng ating pananampalataya o pagsunod sa ating Panginoon. And totally submit ourselves sa pag-ibig at awa ng Diyos.